we were able to announce that we're allocating an additional $60 million increase so that it's $100 million in military grant assistance to the Philippines so that it can defend its sovereignty and deter conflict. Obligado ang Estados Unidos na tulungan ang Pilipinas. Yan ang siniguro ni United States Ambassador to ASEAN Kevin Kim kasunod ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, kung saan ilang ulit binomba ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard ang mga Pilipino sa loob mismo ng karagatang sakop ng bansa. Ayon kay Ambassador Kim, alinsunod na rin sa anunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio, paiigtingin pa ng Estados Unidos ang tulong na ibinibigay sa bansa. Kaya naman $60 million ang idinagdag para sa military grant assistance. Dahil dito, $100 milyong na ang military grant assistance ng US sa Pilipinas, bukod pa ang regular na security cooperation ng dalawang bansa. The United States also has treaty obligations to the Philippines. We have done everything we can and will continue to do so to ensure that the Philippines, as our ally, has the capabilities and the capacity to be able to defend itself as well. Ayon kay Ambassador Kim, mahalaga para sa Estados Unidos ang kalayaan sa paglalayag bilang bahagi ng pambansang seguridad. Kaya naman tiniyak nito na makakaasa ang Pilipinas ng suporta mula sa Estados Unidos pagdating sa pagpapalakas ng kapasidad para maipagtanggol ang sariling teritoryo mula sa China. And at the end of the day, what's important is that these types of disputes in the South China Sea need to respect the territorial sovereignty of the Philippines, as the United States has highlighted multiple times. Nito lamang nakaraang 2 araw, nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si U.S. Secretary of State Marco Rubio, kung saan isa sa napag-usapan ay ang issue ukol sa China. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.